Good day and welcome to Prima Smile TV. This is Ken and I am here with our senior dentist, Dr. Kim Queen. And today we will answer some of the most common questions that our patients ask us here at Prima Smile Dental Clinic. So unang tanong, Doc. Doc, pag ba nasakit ang ngipin, ano ba ang paano ba ako magkaka-idea kung for pasta lang ba siya or kailangan na bang bunutan or for root canal treatment? Okay, so yung mga ganitong procedures or treatments natin, no, may mga may mga symptoms na mararamdaman mo naman. So iba-iba siya. Depende sa trigger ng pain, ano yung nagko-cause, gaano katagal yung pain, and so on. So iba-iba siya. Okay. Kasi nga, may yung isang common symptom kasi, Doc, yung pag umiinom ng tubig, ng malamig na tubig or mainit na tubig, does it mean ba root canal agad or hindi naman? No, not necessarily naman na kapag nangilo or may sensitivity yung ngipin, it means it's for root canal, no? So, possible, depende kasi yan kung gaano katagal naglalas yung sensitivity. And kung sensitivity lang ba talaga yung napifeel mo or if it's more, like kung possible pain na talaga siya, ganyan. So, depende siya. So, depende talaga siya sa check-up na, Doc. So, important pa rin na check-up. Kasi marami kasi nagtatanong din sa messenger. Very common talaga yung pasta ba talaga, bunot or RCT. So, ang ano natin is depende rin talaga sa check-up. Ang siguro importante, no, Doc, na hindi, alam ba, pag nasakit ang ngipin, hindi napapatagalin. No? Hindi natin i-ignore yung pain siguro para hindi tayo mapapunta sa RCT and even bunot. No? Okay, so yung sa naman natin, sa sarili natin, of course, para may idea din tayo, malaman natin kung kaya pa ba to ng pasta or for root canal or for bunot na. No, usually, nakikita namin yan. I mean, hindi lang naman ito yung main magiging reason para maging root canal or restoration yan, but mainly sa kung gaano katagal naglalas yung pain. No, so kapag yung pain is tumatagal na siya for a day or for a few hours or hindi siya mawawala hanggat hindi iniinuman ng gamot, may possibility na that's for root canal. But if it's still reversible or yung kung for pasta pa, usually yung pain yan is saglit lang. Usually kapag yung kunwari uminom ka ng malamig na tubig and after uminom, after a few minutes or few seconds, nawawala din siya. No? So, wag natin baliwalain yung konting pain or konting sensitivity kasi usually doon nagsistart yan lahat. So, mas konti yung pain, kailangan dalhin na agad sa clinic para at least yun yung kayanin pa ng pasta. Doc, kailangan ba talagang root canal agad? Hindi ba pwedeng pasta na lang talaga? Hindi ba kaya, Doc? Okay, so in regards to that matter, it depends kasi, no? Kapag merong mga cases na kahit malalim na or parang may pulp exposure or nerve exposure na, we still try na ipasta kung kaya. No, pero that's for temporary lang kasi. We observe for a week or two kung magkaroon ng pain or anything, pero kapag nagkaroon siya ng symptoms like pain, for example, ibig sabihin, hindi na talaga siya kaya ng pasta alone. So, if we try to force it na ipasta natin kasi nga very expensive si root canal, later on, sasakit pa rin siya. Also, magkakause pa rin ng infection and more damage doon sa ngipin. So, kumbaga, hindi pa rin naman natin na-save yung ngipin. So, that's why we try to really test and do everything that we can. Doc, what if bunutin na lang talaga yung ngipin? Baka mas makamura ako. Okay, so kung sa mura talaga yung extraction, no? But the problem is, hindi lang naman siya parang pag binunot mo, that's the end. That's okay na. Wala nang masakit, we solve the problem. It's not like that. Kasi once bunutin mo yung ngipin, of course, yung mga katabi niyan, maapektuhan din. Like, magkakaroon ng gagalaw yung ibang ngipin or yung nasa taas since wala nang nagsastop sa lower niya or dun sa nabunot na part, no, may possibility na mag-supra-erupt yung ngipin na yung opposing, no? So, magkakaroon ng effect yung extraction doon sa buong bibig natin, not just yung parang mawawala yung pain,
no, possible magkaroon tayo ng mas madaming problem in the future. Kasi nga parang simple siya at upfront, no? Pero yun nga pala yung effect ng gagalaw yung para mag-change yung structure ng buong ngipin. Tama ba, Doc? Doc, masakit ba ang root canal treatment? Okay, so ang goal ng root canal is of course to alleviate the pain, no? Or tanggalin natin yung main cause ng pain. It is not to cause more pain, but the procedure itself can cause some discomfort. Hindi naman siya masakit totally for me. Like with our patients here, wala naman nung nasaktan talaga like with extraction or so, no? Pero ang pinakamararamdaman nyo lang dyan na lagi kong sinasabi sa patient is if we have to anesthetize yung turok din ng karayom. So, after that, kung mamanhid naman na, wala namang nararamdaman na more on ano na lang siya, parang may pressure of course kasi you know that we are doing something inside the tooth, pero wala naman siyang pain talaga in general. Talagang mapapaaray. Hindi naman, no? Hindi naman. Wala pa naman ako narinig na sumisigaw. Wala naman. So, mas masakit pa rin ang extraction of course, but with root canal, mas kaya naman, mas comfortable. Matagal lang, so medyo nakakangalay, but no, it's not painful naman. Doc, gaano ba katagal ang tinatagal ng ngipin after root canal? Okay, so sa tatagal naman siya ng matagal na panahon, no? Pero of course, it still depends on the patient or on the tooth itself. Kasi, not because na root canal na yung isang ngipin doesn't mean na hindi na siya may infect further, no? So, parang normal or natural na ngipin pa rin yan na if hindi maalagaan ng maayos or ng tama, it would still cause more infection. So, yung longevity is depende talaga sa patient's maintenance, no? So, mahalaga na makapagpa-cleaning tayo every 6 months, proper oral hygiene, no? Gentle brushing, flossing, and mouthwash talaga. So Doc, ilang sessions or ilang visits ba ang kailangan pag nagpa-root canal treatment? Okay, so with root canal treatment, depende siya kung ano yung magiging final restoration din. With root canal itself, no, kapag yung ngipin is monorooted or isa lang naman yung root, usually single visit lang din siya. Kung wala namang infection, wala namang pain, or wala namang maging problem during the procedure, kaya siya ng isang session. But of course, syempre may final restoration pa yan. So that's different naman from the root canal. Para the root canal itself, possible na one visit lang siya kung lalo yung mga harap ng ngipin, ganyan. But with molars or yung mga birooted na ngipin, yun yung medyo mas matagal, like mga 2 to 3 visits. Doc, kailangan ba talaga i-crown or i-jacket ang ngipin after ng root canal? Okay, so regarding the jacket or crown, not necessarily naman na kailangan siya, no? But we suggest crown lang kasi mas durable siya. Mas pangmatagalan kung na pwede siyang gamitin, no? And hindi siya yung basta-basta nababasag or nasisira. Also, with root canal treated teeth kasi, nag-iiba yung color niyan over time since syempre wala nang nerve sa loob. So, with jacket crown, parang nako-cover niya yung magiging color nung ngipin na ni-root canal. That's why we suggest crown. Pero, we have other options naman. Hindi naman siya kailangan na crown lang talaga. Okay, so ano yung mga cases, Doc, na for pasta or depende yun? Depende siya. Kapag yung sira ng ngipin is hindi naman yung extensive or hindi naman more than half nung crown yung nawala, pwede naman siyang i-pasta pa. So, kaya pa naman siya. Yun lang, of course, we always try to tell the patient na kailangan maging careful talaga. Kasi with pasta or yung simple restoration, mas kumbaga, on the weaker side siya compared to a jacket crown. Okay. So, ayun po. Maraming salamat sa inyo, Dr. Kim, sa pagsagot ng mga tanong natin regarding RCT, and hopefully nakatulong ang video na ito.